Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng Makabayan Black. Specifically si Congresswoman Franz Castro at yung mga kasamahan niya na nag-file. Yung tatlong grupo na nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi niya, karapatan daw ng religious group na maggawa ng rally, kaya lang, sabi niya, dapat isulong din nila na panagutin si VP Sara. Anong panagutin? Anyway, pakinggan natin ang interview ng media sa grupo ni Franz Castro at bigyan natin ng reaction. We all know that there's going to be a rally on the 13th, the rally of the Iglesia ni Cristo. And they're pushing nga po na wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may nandun yung chance na they might not support or they might support it, pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it? Okay, bago natin tuloy, sa press conference na ito, inamin ni Franz Castro na 6 lang na kongresista ang pumirma sa resolusyon na mag-endorse ng impeachment ni VP Sara sa Senado. Kaya yung tanong ng mainstream media, wala, natatakot yung mga kongresista na endorse dahil re-resbakan sila ng iglesia. Ganon. Kasi up to now, 6 na kongresista lang ang pumirma. They need 103 signatures. Alanganin sila. It's unfortunate na may mga religious sector. May religious sect na Unfortunate. Anong ibig niyang sabihin nun? Hindi pwede, parang ganon. Kaya lang, bakit kayo nakikialam? Unfortunate eh. So, kung silang grupo, rally ng rally, nanggugulo pa, itong Iglesia ni Cristo, tinawag niyang unfortunate. Grabe naman, unfortunate daw yung rally lang. I think naman yung kanilang rally for justice daw, no? No, justice. Parang support na rin. Walang kaalam-alam. For justice daw ang rally. Kaya, ito, sinabihan siya ng kanyang kasama na for peace. Hindi niya alam na for justice daw. For peace pala. For peace. Pero, siyempre, karapatan naman nila yun, mag-rally or magpahayag. Pero, siyempre, sa bahagi namin, ano ba yung panawagan ng grupo na ito for accountability, no? For accountability, syempre transparency at saka mapanagot talaga si Vice President Sara Duterte doon sa ginawa niya, spent doon sa confidential funds at ma-trial na, no? Matuloy na talaga yung trial. So, siyempre hindi naman ako makakapagsalita para doon sa aking mga kasamahan sa Kongreso. But hopefully, itong grupo na ito, ma-encourage na natin yung ating mga kasamahan to endorse itong impeachment complaint. Yan, baka merong may adadagdag yung ating mga complainants. Si Ma'am, I'm Sylvia. Gusto ko lang i-share ang alam ko. This is my personal opinion and also the information I gathered. Na ang iglesia they're asking their members to come regarding the budget, regarding the imperfection of the budget, without specifying that it's about the anti-impeachment
impeachment. So I think a lot of the congressmen and the senators are actually Wala rin itong Sylvia na ito. Very clear yung pronouncement ng iglesia. Noon pa, sabi niya, in support sa panawagan ng presidente na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa Pilipino. Very clear yung statement ng iglesia. Tapos sinasabi niya, budget daw. Parang sinasabi niya, nagsisinungaling ang leadership ng iglesia. Ay lalo kayong mapapasama niyan. Budget daw ang dahilan. Bakit mag-rally? actually waiting for the voice of the people. And the voice of the people is for impeachment because the ongoing delay of the ICC, the frustration and the exposure of the people in the Philippines, not only here but worldwide, watching the TFC Quadcom, has already conditioned the people to wait for something concrete out of all these investigations. And so, if the congressmen and the senators don't give what the people want, I think in the end, this will not be beneficial to them. So they really have to weigh their actions. It should not be what INC wants because INC is not even transparent with their own people in the way they are inviting them to join the January 13 rally. That is my information. I'm sorry, follow up. So, mabigat na akusasyon yun. Yung sabi nitong Sylvia, Madam Sylvia, na hindi daw transparent ang Iglesia ni Cristo sa real purpose ng rally. Budget daw ang pinapaliwanag na dahilan bakit sila mag-rally. Agree ba kayo doon? To me, hindi. Napaka-clear ang guidance ng na huwag ituloy ang impeachment dahil magkawatak-watak ang bayan. Ganun lang. Hindi pa yan napag-usapan yung budget, hindi pa yan na-ratified yung budget, hindi pa na-perman yung budget for 2025. Very clear na ang announcement ng Iglesia na sumusuporta sila sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Dun sa baka may dadagdag. Doon lang po ma'am sa 13 din po ba, mayroon po ba kayong plano na magsagawa ng malawakang rally in support of the impeachment? Kasi you're saying nga po the anti-impeachment po yung isa, yung INC. How about yung grupo po, itong malaking grupo na? Additional lang po dun sa tanong kanina. Medyo sinasabi natin parang natatakot or nagdadali-dali yung mga dili-dali yung mga congressman kasi baka mawalan sila ng support. Una po, ang malinaw, may nakomit na kasalanan si BP Sara. May corruption na involved. Dapat yun establish sa ating taong bayan. Establish sa taong bayan yun. Pangalawa, hinahamon namin ng Kongreso. Hinahamon namin ng mga congressman. Dapat May nakomit daw na kasalanan si BP Sara. Ang COA ang magdetermine yan. Notice of disallowance pa lang yung findings ng COA, hindi pa yun final. Tapos sinasabi nitong mga tao ito na nakakomit ng kasalanan. So, naging hukom na sila. at manindigan kayo sa tama. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na tatlong complaint. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na may nakomit na may... Anyway, ito, i-summarize lang natin yung mga venues. Ang Region 1 sa Bigan, Ilocos Sur. So, pwede kayong magpunta dyan. Sa Region 2, I think in Isabela, kalimot ko sa venue. Region 3, 4A, 4B, NCR sa Quirino Grandstand. And then merong venue din sa Palawan, Provincial Capitol Grounds. Sa Cebu, meron. Sa Ormoc, Leyte, meron. Dito sa Mindanao, meron sa Pagadian. Meron sa Cagayan de Oro. Meron sa Butuan.
and meron sa Davao City. Yun po ang mga venue ng Iglesia ni Cristo Rally, at ang estimate ng MMDA sa Quirino Grandstand is 1 million ang mag-attend doon. But to me, dahil nandyan ang KOGC, baka abot ng 2 million ang mag-attend sa Quirino Grandstand. So, magkita-kita po tayo on January 13. Subscribe now.